Shalom. Ngayong araw, muling nagising ang Jerusalem at buong Israel sa umaga dahil sa pagtunog ng mga sirena sa bansa dulot ng panibagong pag-atake ng mga ballistic missile mula Iran laban sa sibilyang populasyon ng Israel. At ako at ang aking pamilya ay dali-daling tumakbo papunta sa bunker na ito upang magtago mula sa pag-atake. Ang gusto kong gawin ngayon kasama kayo ay dalhin kayo at ipakita kung ano ang aming realidad. Ipakita sa inyo ang mga detalye ng aming pinagtataguan at ipaliwanag sa inyo kung ano talaga ang nangyayari sa digmaang ito at higit sa lahat, kung bakit ito nangyayari sa mga sandaling ito. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Itong bunker na ito, nandito kami ngayon sa aking gusali. Nakatira ako dito 2 palapag sa itaas. At ito ang klasikong bunker ng mga gusali sa Israel. Ng mga gusali, sa totoo lang, ng mga medyo luma na. Mula pa noong pagkakatatag ng Estado ng Israel, palaging inaatake ang Israel, kaya kailangan talagang protektahan ng bansa ang sarili nito. Noong huling bahagi ng dekada 40, simula ng dekada 50, lahat ng mga gusali ay nagsimulang magkaroon ng ganitong uri ng bunker hanggang sa simula ng dekada 90. Kaya ang aming gusali ay mula talaga sa simula ng dekada 90. Kaya meron kami ng tinatawag na Miklat Meshutaf, isang kolektibong bunker, at papasok tayo ngayon doon. Makikita ninyo dito, wala kayong ideya kung gaano kabigat ang pintuang ito at kung gaano ito katibay, pwedeng pumasok kayo dito kasama ko. Kaya nga ang layunin ng bunker na ito ay kapag tumunog ang mga sirena, sa kasamaang palad, mula pa noong 7 ng Oktubre ay nangyayari na ito. Ang ginagawa talaga natin ay pumapasok tayo. At nagsasara kami dito sa loob ng bunker, ito ay ginawa para kayanin ang malalaking pag-atake. Kaya ang pinto, nakikita na natin, ito ay isang pinto na laban sa mga impact ng EDF. Kaya kahit hindi mismo dito bumagsak ang missile, pero malapit, madalas ang impact. Ang alon ng impact ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala at pagkawala ng buhay. Kaya ito ay isang pinto na anti-impact at ang buong bunker ay gawa sa reinforced concrete na tinatawag na konkretong armado. Ayon sa regulasyon ng Israel, ang minimum ay 30 sentimetro. Pero dito makikita ninyo mga kaibigan na ang aking bunker ay mas makapal kaysa sa 30 sentimetro. Ito ay itinuturing na ayon sa pamantayan ng Israel na talagang matibay para sa isang bunker ng isang gusali. Ito ay hindi pampublikong bunker ng munisipyo. At dito, ang pumapasok kapag may sirena ay ang aming pamilya, lahat ng aming mga kapitbahay. Siyempre, may ibang tao rin sa kalsada na dumadaan at gustong pumasok siyempre. Lahat ng tao sa gusali ay magbubukas din ng mga pinto para sa kanila para tanggapin sila. Hindi ito ang pinakamagarbong lugar. Makikita nyo na sa itsura, talagang simple lang siya, pero ginawa ito para protektahan ang mga buhay. Bilyon-bilyong dolyar bawat taon ang ini-invest sa Israel mula sa pribadong sektor at gobyerno para protektahan ang mga tao. Hindi naman obvious na kailangan ng isang residential building sa Jerusalem ng lahat ng ito, pero sa kasamaang palad, ito ang realidad namin, kaya ipapakita ko sa inyo ng kaunti kung ano ang meron kami. Meron kaming mga banyo dito, kasi hindi namin alam kung gaano katagal kami kailangang manatili dito sa loob ng bunker. Kaya meron kaming mga banyo dito, 2 talaga. Meron ito at yung isa pa sa tabi. Meron kaming simpleng radyo dito, pero mahalaga ito kasi dito sa loob walang signal ng internet, walang signal ng telepono. Kaya dito, sa oras na pumasok ka sa bunker at isara ang pinto, mawawala ka sa koneksyon. Kaya kailangan mong gumamit ng ibang paraan para makipag-ugnayan sa labas at para maintindihan kung ano ang nangyayari. At dahil diyan, nandito ang radyo. At kapag tumunog ang sirena, lahat ng kapitbahay ay pumapasok, isinasara ang pinto, at talagang tumatahimik kami para marinig kung ano ang nangyayari sa radyo. Dito rin, may mga bag ng pagkain at merienda ang mga kapitbahay, lalo na para sa mga bata, mahalaga ito. Kaya dito, may mga laruan, maliliit na truck. Ito ay isang maleta na puno ng mga Barbie para rin sa mga batang babae sa gusali, mga baraha,
Kaya malungkot na realidad na nasasanay na ang mga bata sa ganito. Nasasanay na silang tumunog ang sirena. Isipin mo, ang anak kong 3.5 taong gulang ay alam na ang salitang bunker, sirena, lahat sa Hebreo siyempre. Pero alam niya na ang lahat ng ito. Kaya sinasabi niya, tumunog ang sirena, alam niya hindi na kailangang ipaliwanag pa sa kanya. Kapag tumunog ang sirena, alam niyang isuot ang sapatos at bumaba sa bunker. Tapos, dito kami naglalatag ng banig sa sahig na nakatago sa kanto. Inilalabas namin ang mga laruan, naglalaro sila, kumakain ng merienda ang mga bata para subukang panatilihin ang normal na buhay hanggat maaari, kahit na panahon ng digmaan. Pero nabubuhay kami sa realidad na sa bunker ng aming gusali, kailangan naming may mga laruan para sa mga bata at katabi ng mga laruan dito ay may mga gas mask. Itong mga gas mask na ito, makikita ninyong puro alikabok na sila. Hindi naman ginagamit, pero noong dekada 90, noong Gulf War, nagsimulang atakihin ang Israel ng Iraq at dahil dito natakot ang mga tao sa mga pag-atake gamit ang chemical na armas kaya namahagi ang gobyerno ng mga gas mask sa mga tao. Kaya may ilang kapitbahay na nagdala ng kanilang mga gas mask at iniwan dito. Mayroon din akong sarili kong mga gas mask sa aking apartment pero nandoon lang sila sa itaas. Hindi ko sila dinala dito. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga natin kailangan ng gas mask dahil sa mga filter. Sandali, patayin ko muna ito saglit. Ito mga kaibigan ay isang filter na sa Hebreo ay tinatawag na abak. Ito ay isang filter para protektahan laban sa mga sandata ng malawakang pagkawasak. Ang A ay para sa atomiko, B ay para sa biolohikal, at ang K naman ay para sa chemical. Pinoprotektahan ka nito laban sa mga atake na atomiko, chemical at biolohikal. Kaya may buong sistema ng pagsasala dito para kung sakaling mangyari ang alinman sa mga ganitong uri ng atake, nandito tayo sa loob. Protektado tayo hindi lang sa kasalukuyang banta na mga balistikong misil dahil ang nagbabanta ngayon sa Israel, Jerusalem at sa kanilang populasyon ay ang mga balistikong misil. Pero noon ay nagkaroon din tayo ng banta ng ibang uri. Kaya makikita ninyo na sa lahat ng panig ay may mga filter na ganito. Tayo rin, tingnan ninyo, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Meron tayong mga emergency exit dito, kaya kadalasan ang mga bunker na ganito ay ginagawa sa ilalim ng lupa. Kaya kung may mangyaring masama at maharangan ang pangunahing pasukan, pwede nating buksan ito at lumabas sa isang lagusan. Tapos makalabas tayo sa kalsada at mailigtas ang ating sarili. Kaya nga, nakikita natin dito ang dalawa sa mga emergency exit na yan. Pero bakit natin ginagamit ang bunker na ito nitong mga araw na ito? Ano ang digmaan na nararanasan natin sa kasalukuyan? Ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi nagsimula 10 araw na ang nakalipas sa unang pag-atake ng Israel sa Iran. Ang kasalukuyang labanan na ito ay nagsimula noong 1979 nang ang Islamic Republic ay kinuha ang kapangyarihan sa Iran. At mula noon ay ipinangangaral nila ang pagkawasak ng Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Saudi Arabia at ng kanluran. Lahat ng mga taong naiiba ang pag-iisip sa Islamic Republic. Sila, mga kaibigan, ay laban sa mga karapatan ng kababaihan, mga karapatan at kalayaan ng mga Kristiyano at Hudyo, lahat ng mga taong naiiba. At kung hindi kayo naniniwala sa akin, ayos lang iyon. Pakinggan ninyo mula mismo sa kanila, mula sa mga leader ng Islamikong Republika ng Iran, si Hussein Salami, na dating punong komandante ng Islamic Revolutionary Guard Corps, ay nagsabi ng ganito, plano naming wasakin ang Amerika, Israel at ang kanilang mga kasosyo at kaalyado. Ang ating mga puwersang panlupa ay dapat linisin ang mundo mula sa dumi ng kanilang pag-iral. At hindi siya tumigil doon, sinabi pa niya ito, lalabanan natin sila sa pandaigdigang antas, hindi lang sa iisang lugar. Ang ating digmaan ay hindi isang lokal na digmaan. May mga plano tayo para talunin ang mga makapangyarihang bansa sa mundo. Narinig niyo ba? Ang laban, ang digmaan nila ay hindi lang laban sa Israel.
kundi laban din sa kanluraning mundo, laban sa mga pagpapahalagang Hudyo-Kristiyano. At sa totoo lang, tinatawag nila ang Israel na maliit na Satanas. Alam niyo ba, para sa kanila, sino ang tinatawag nilang malaking Satanas? Ang Estados Unidos. At dahil diyan, kailangan nating pakinggan kung ano ang lumalabas sa bibig nila dahil hindi sila nagsisinungaling. Ang nangyayari lang ay madalas hindi ipinapakita ng media ang buong katotohanan o sinusubukan nilang bigyan ng ibang kahulugan. Walang sariling interpretasyon ang mga tao. Pakinggan niyo mismo mula sa kanila. 7 taon na ang nakalipas kung ano ang nangyari sa parlamento ng Iran. Ito ay matagal bago pa nagsimula ang kasalukuyang digmaan. Pakinggan niyo kung ano ang ginawa nila at sinabi nila. Kapag sinusunog nila ang bandila ng Amerika, bandila ng Inglaterra, bandila ng Israel at sinasabi nilang kamatayan sa kanluran, paniwalaan nyo ang sinasabi nila dahil ito ay higit pa sa mga salita lang. Dahil mula pa noong 1979, hindi lang nagsasalita ang Iran, kundi nag-organisa rin sila ng daan-daang pag-atake at pagsabog laban sa mga lugar sa kanluran. Tulad ang pambobomba sa Embahada ng Amerika sa Beirut, Lebanon, noong 1983 kung saan isang sasakyang may bomba ang pumatay sa 63 tao. Pati na rin sa Latin America, sa Buenos Aires, Argentina, naganap ang pag-atake sa Asociación Mutual Israelita-Argentina. Noong 18 ng Hulyo, 1994 isang car bomb ang sumira sa sentro ng AMIA ng komunidad ng mga Hudyo na pumatay ng 85 at nasugatan ang mahigit 300. Hindi ko nga kayang sabihin sa inyo lahat ng mga pag-atake na inorganisa, inorchestrate at pinondohan ng Iran kasi aabutin tayo ng oras at oras dito kung iyon lang ang pag-uusapan natin. Pero lahat ng nakikita ninyo sa screen ay ilan lamang sa mga pag-ataking iyon. At ginagawa nila ito hindi lang gamit ang sarili nilang mga sundalo mula sa Revolusyonaryong Gwardya. Ang ginawa nila mula noong 1979 ay lumikha at magpalakas, mag-armas at magpondo ng mga grupong terorista sa buong gitnang silangan at pati na rin sa labas nito. Ang Hamas sa Gaza, ang Hezbollah sa Lebanon, ang mga Houthi sa Yemen, ang Revolusyonaryong Gwardya ng Iran na naroon din sa Iraq, at marami pang iba. At mga kaibigan, muli, hindi ito galing sa akin, sila mismo ang nagsasabi at ipinagmamalaki nilang pinupunduhan nila ang terorismo. Ayon sa utos ng pinakamataas na leader ng Iran, lahat ng lakas ng mga misil na nakikita mo sa Gaza at Lebanon ay nilikha sa tulong ng Iran. At dahil dito, dekada na ang lumipas na ang problema ng mga misil ay palaging nararanasan sa Israel, minsan malala, minsan hindi masyado. Ngunit 10,000 mga misil ang pinakawalan ng mga terorista mula sa Gaza Strip at Lebanon laban sa Israel na pumatay ng mga Israeli, Hudyo, Kristiyano, Muslim at pati na rin mga Palestino. Nagpatuloy ang pagtaas ng karahasan ng Iran hanggang sa noong nakaraang taon, noong 2024, naglunsad ang Iran ng 2 direktang pag-atake ng ballistic missile sa Israel. Noong Abril at noong Oktubre. At ito ay talagang isang pagtaas ng karahasan dahil kapag pinag-uusapan natin ang mga missile ng Iran, mas malalakas ang mga ito kumpara sa mga missile na ginagamit, halimbawa, ng Hamas at Hezbollah. At nagpakawala sila ng mahigit 200 ballistic missile sa bawat isa sa mga pagkakataong iyon. At ang pinakamahalaga ay maintindihan na ang mga target ng mga missile na ito ay mga sibilyan. Ipinakawala nila ang mga missile na ito sa mga residential na lugar, tinamaan ang mga gusali, daycare, pati na rin ang isang sinagoga sa Bnei Brak at isang mosque sa Haifa, ang Mosque Al-Jarina.
At ilang araw lang ang nakalipas, isang Iranyanong ballistic missile ang bumagsak at tumama at sumira sa bahagi ng ospital ng Soroka, isa sa mga pangunahing ospital sa timog ng Israel na matatagpuan sa lungsod ng Beersheba. At ang nangyari doon, sa tingin ko ay wala ng iba kundi isang himala dahil ilang oras bago bumagsak ang missile at sirain ang dalawang itaas na palapag ng buong surgical wing, napansin ng pamunuan ng ospital na ang mga missile ay itinututok sa mga sibilyang lugar, sa mga ospital, daycare at paaralan, kaya nakita nila na maaari silang maging potensyal na target. At kung may missile na bumagsak sa isang ginagamit na surgical wing, maaari itong magdulot ng hindi bababa sa daan-daang namatay. At ilang oras bago bumagsak ang missile na iyon, ang dalawang itaas na palapag ng ospital ng surgical wing ay ganap na inilikas. At doon mismo bumagsak ang missile na sugatan ang mga tao sa mga mas mababang palapag, mga taong may sakit din, mga pasyente at mga empleyado ng ospital. Pero salamat sa Diyos, walang buhay ang nawala sa pag-ataking iyon. Ngunit nangyari lang ito dahil sa pag-aalala ng mga awtoridad, partikular ng mga namamahala sa ospital na ito, na protektahan ang kanilang mga tao. Hindi nakapagtataka na mayroon tayong lahat ng ito dahil ang layunin ng Israel ay protektahan ang kanilang mamamayan. At nakikita natin na ang Iran ay walang takot na umatake sa Israel, sa Estados Unidos, at nakatuon sila sa mga sibilyan na target. At ngayon, isang rehimen na kagaya nito, na gumawa ng lahat ng narinig ninyo, isipin ninyo ang isang teroristang rehimen na nagpopondo rin ng mga terorista kung mapupunta sa kanilang mga kamay ang isang sandatang nuklear. At ito ay magiging isang banta sa pandaigdigang antas. Dahil sa banta ng nuklear na ito, inatake ng Israel ang Iran 10 araw na ang nakalipas. Muli nilang tinutukan ang mga target na nuklear at militar. At ang Estados Unidos na nauunawaan din ang kahalagahan ng pagtatanggol sa kanluran, pagtatanggol sa lahat ng ating nabanggit, ay sumali rin at kagabi. Sa madaling araw, nagsagawa rin sila ng mga pag-atake sa mga pasilidad na nuklear. Dahil ayon sa Pandaigdigang Ahensya ng Enerhiyang Nuklear, mayroon na silang sapat na uranyo sa Iran para makagawa ng hanggang 9 na nuklear na bomba. Ang paggawa ng nuklear na bomba ng Iran ay talagang nalalapit na kaya sumiklab ang digmaan na ito sa ganitong paraan ngayon. At dahil dito, ang tanging solusyon para sa kapayapaan o kahit papaano ay mas malapit sa kapayapaan sa gitnang silangan ay ang pagbagsak ng Islamic Republic. At sana ay muling maging katulad ng dati ang Iran. Ang Iran bilang isang populasyon ay kaibigan ng Israel. Mahirap isipin ngayon dahil sa mga nangyayari, pero hanggang noong 1979 ay may mga direktang biyahe araw-araw mula Tehran papuntang Tel Aviv. Ang mga tao mula sa Iran ay pumupunta rito sa Israel para magbakasyon. Ang mga Israeli ay bumibiyahe papuntang Tehran. Pinag-uusapan natin ang 250,000 Iranian na naninirahan sa Israel sa kasalukuyan. 250,000 Iranian ang naninirahan sa Israel sa kasalukuyan. Sa populasyon na 10 milyon katao, magkaibigan at magkakapatid ang mga populasyon. Sa kasamaang palad, gaya ng alam ng marami sa inyo, hindi palaging kinakatawan ng gobyerno ang kanilang mamamayan. At sigurado ako na ang gobyerno ng Iran ay hindi talaga kumakatawan kung sino talaga sila. At kahit tingnan natin ang mga estadistika, makikita natin na mayroong 80% average ng hindi pagsang-ayon sa kanila. At dahil dito, kung gusto ninyong mapabuti ang mga mamamayan ng Iran, ipagdasal ninyo ang kanilang kalayaan, ipagdasal ninyo ang kapayapaan ng Iran, at ipagdasal din ninyo ang kapayapaan ng Israel at ng kanilang mga mamamayan. Dahil kung paano nagawang agawin ng mga teroristang ito ang Iran noong 1979, sigurado akong maaari ring bumagsak ang kanilang gobyerno at magkaroon ng malayang halalan. Dahil iyon lang naman ang kailangan natin na ang mga mamamayan ng Iran ay makapagpasya para sa kanilang kinabukasan dahil sigurado akong hindi nila hangad ang wasakin ng Israel, kundi ang muling maging kaibigan at kapatid natin gaya ng dati mula pa noong panahon ng Biblia kasama si Ciro ng Persya na pinayagan ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem at ang pagbabalik ng kanyang bayan sa kanilang lupain at hanggang ngayon kaya ito ang panawagan sa lahat, ipagdasal ninyo ang Persya,
ang mga Iranian at ang Israel.